Sisikapin daw ng PAGCOR na sundin na ang deadline sa POGO ban kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Suportado naman yan ng economic managers dahil hindi naman daw kalakihan ang mawawala sa bansa kapag binagbawal ang POGO. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Susunod daw ang PAGCOR sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagbawal ang mga POGO. Inanunsyo kahapon ni Pangulong Marcos ang ban sa mga POGO sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, sisimulan nila agad-agad ang proseso para umabot sa deadline ng Pangulo sa katapusan ng taon. Wala tayong magagawa. Alam nyo, pinag-aralan mabuti ng Pangulo ang sitwasyon at naniniwala ako na ang kanyang desisyon ay isang desisyon na makabubuti hindi lamang sa ilang kundi sa nakararami. Magpapaliwanagan kami ng mga legal na may lisensya na yun. 43 yun sa pangasalukuyan. Pero ayon sa PAGCOR, mawawala ng trabaho ang mahigit 40,000 na Pilipinong nagtatrabaho sa 43 legal na POGO. Suportado naman ni Finance Secretary Ralph Recto ang POGO ban. Aniya, hindi naman makaaapekto sa ekonomiya ng bansa ang pagpapahinto ng operasyon ng mga POGO. Tutulungan na lang daw ng pamahalaan ang libo-libong Pinoy na mawawalan ng trabaho. Ganyan din ang pananaw ng National Economic Development Authority o NEDA. Maliit lang daw ang mawawala sa ekonomiya dulot ng POGO ban. But I think more important than just the economic numbers, no? I think the social cost and reputational cost of to the country of hosting this kind of businesses is not good at all. Those are very high, you know? And I think that I would like to see, the President would like to see legitimate businesses, businesses that give good reputation to our country as investment destination, as tourist destination, not ones that encourage criminalities or, and related negatives. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, may mga nakahanda silang programa para sa mga Pinoy na magiging unemployed. Hawak na rin daw ng DOLE ang listahan ng ilang Pinoy POGO workers. Tandaan mo, mga programa na ng DOLE, nakatuon sa employment facilitation, kung ano ang kanilang magiging interest, trabaho ba o negosyo. Opo. Kaya naman po ay dagdagan namin ang kanilang kasanayan at kaalaman. Ang mga senador naman na nangunguna sa pagdinig sa mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa mga POGO, tinuturing na tagumpay ang desisyon ng Pangulo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi matatawaran ang sayang at ginhawa ng pagpapabawal ng POGO sa bansa. Si Senator Win Gatchalian naman may planong isama sa gagawing anti-POGO bill. So, pag-aaralan namin kung online bill. So, dahil marami din kami narinig na Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na nasa likod ng pangre-raid sa mga POGO, natuwa rin sa ban sa mga POGO. Malaki na yung hirap natin dito, ano? At bukod doon, siyempre, nalalagay din sa peligro yung mga buhay ng mga ahente natin tsaka yung mga operatiba natin dahil alam naman natin na hindi basta-basta sindikato itong grupo na to. So, yung pronouncement po ni Presidente Marcos kanina, talagang tuwan-tuwa po kami sa sinabi niya. At least ngayon, alam na po namin kung ano po talaga yung kanyang saloobin tungkol po dito sa mga POGO na to. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.